Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for August 16 to 31, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. So, this is the best time na mag-book kayo for private reading. Yung link nasa description at sa pinned comment. And paalala lang na ang reading natin ay general reading. So, maaari itong makarelate sa inyo, maaring hindi. Okay, Aries, what's up? What's the energy for you? Second half ng August. So, pagpasensya na kung may maririnig kayong ingay sa background, may sumisigaw. Okay, kasi yung anak ko yan. Hindi natin mapigilan. So, let's see, Aries. You have the moon. Moon in Taurus in the first house. Oh, this is about taking care of yourself. Oo. Sarili mo naman ngayon ang iisipin mo. Yes. So, may focus sa mga goals mo sa buhay. Pwede yung iba sa inyo, you are improving yourself, yung physical appearance mo. Kasi moon is about nurturing, taking care of yourself. And Taurus energy is, you know, the aesthetics, your needs, your goals then pagdating sa finances or sa iyong health, no? So, marami kang mga gustong gawin for yourself. And this time, it's about you protecting your energies and taking care of your needs. Pag-aalaga sa iyong sarili. You have Uthila. This is about inheritance. So, maaring meron kang aasikasuhin related sa mana or ari-arian, or documents sa family mo, sa parents mo. Yung iba naman, maaring meron kang kakausapin related sa family members mo about an important document within the family, or pwede ring reunion ito, no? May pagsasama-sama, pagsasalo-salo ng mga family members. And then you have Suwilu. Suwilu is about sun, illumination, joy. So there's happiness, freedom, contentment. So maaring yung iba sa inyo, finally nagkaroon na kayo ng clarity sa mga bagay na gusto nyong maliwanagan sa inyong buhay. So syempre kung kayo may mga decision making na gagawin, so finally mas alam nyo na kung ano yung direction na inyong tatahakin. And yung iba sa inyo, mas magkakaroon ng malakas na pangangatawan. Kasi nga, mas inaalagaan nyo na yung sarili nyo. Okay? You also have Canis. Canis is about creativity, passion, and growth. So, mas nagiging passionate ka about the things that you want to pursue. So, yung iba, passionate ka sa iyong career, passionate ka sa business, passionate ka sa creative work mo, passionate ka sa family. So, kung saan man umiikot yung bagay na gusto mo sa buhay na alagaan, asikasuhin. And then, this is about growth. So, maaring may pag-unlad sa sitwasyon mo ngayon, lalo na at naaalagaan mo na yung sarili mo. So, you know how to take care of your needs. Kaya, di ba, masarap sa pakiramdam na naalagaan mo yung sarili mo. Ibig sabihin nun, kayang-kaya mo rin mag-alaga ng ibang tao. Okay, so let's see your overall energy. 7 of Cups. Meron ditong kalituhan. And I like what I mentioned sa inyo kanina, may clarity na. Kaya nga, kung makikita nyo sa picture na to, nakapoint na siya sa isang star. Kahit na maraming star sa paligid niya. So, ibig sabihin yan, maaring meron kang mga kailangang pagpilian, desisyon, may mga choices, and mapipili mo na yung sa tingin mong best para sa'yo. And then, your challenge is the King of Swords. So, maaring magkaroon ng challenging situation with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, person in authority. Okay? So, mag-ingat sa pakikipag-deal sa mga person in authority. Like, for example, nasa yung mga police, ganyan, alagad ng batas,
sa government, or yung iba naman, this can be a challenging situation with your father or someone sa buhay mo na merong authority over you. Oo. Let's see what else. And also, I think ito rin yung challenge na ano ba yung pipiliin mo, ano ba yung ipupurso mo, ano ba yung tatahakin mo. So, kahit na challenge siya sa ngayon para sa'yo, eventually you will see through it. Kumbaga makikita mo, magkakaroon ka ng clarity. Your opportunity is the Ace of Cups. Oh, new source of happiness. This can also be bagong pagkakaabalahan mo na talagang ibubuhos mo yung pagmamahal mo, yung attention mo. This can be a new job, new career, new business. Yung iba sa inyo, this is an opportunity for love. Okay? Pwedeng merong person na magpapakilig sa inyo ngayong second half ng August. Or maaring nandyan na yan sa buhay mo. Tapos ngayon mo nare-realize na meron ka palang feelings para sa kanya. Iba naman, this is an opportunity na merong magkakaayos. Like, may hihingi ng tawad, may peace offering. And then your blessing is the Four of Pentacles. So your blessing is stability. Maaring mas makakaipon ka ngayon, mas magiging maganda, stable yung income mo, yung pasok ng pera. Yung iba sa inyo, merong blessing pagdating sa bahay ninyo. Pwedeng makakabili kayo ng property, or meron kayong ma-accomplish na project sa bahay ninyo, or finally, makakapag-work from home na kayo, or meron kayong ma-achieve na goal para sa inyong family or sa home life ninyo sa bahay. Let's see the energy for your money, career, finances. You have the Two of Swords. So yeah, I think this is the decision na kailangan mong gawin ngayong second half ng August. Kaya nga, maraming choices for you, but eventually, makakapili ka. Kasi the Two of Swords is about using yung instinct, no? Yung iyong intuition and making a decision na hindi talaga bias. Oo, na kung alin yung nararamdaman mo na magbibigay sa'yo ng mas magandang resulta pagdating sa trabaho mo, sa career mo, or sa business. So, sa love life naman, tingnan natin, love life. O, diba? So, totoo nga, Aries, merong new person or merong bagong connection, no? Yung iba naman, pwede itong pagkakaroon ng serious na relationship. Nagle-level up yung relationship ninyo. Pumapasok ka sa isang commitment. Ayan. Commitment sa relationship. Yung iba kayo ay in love. In love with your person. Let's see what else for you. Alam nyo, merong mga tao na will try to bring you down. No? Yung parang ang tawag doon, yung imbis na may inspire ka, parang yun, i-discourage ka. Wag mo hayaan na i-discourage or ma-discourage ka nila. Kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Oh, justice will prevail. Ayan. So, maaring nga yung iba sa inyo, meron kayong kailangang asikasuhin, may kinalaman sa court cases, mga government offices, may kinalaman sa batas, sa government. Wow. You are the source. Marami kang creative force. I think yung creativity mo ngayon mas umaangat. Mas punong-puno ka ng ideas ngayon. And ito yung time na mas maganda na sinusulat mo yung ideas mo kapag naisip mo. Lagi ka dapat na merong papel at ballpen or ready yung phone mo to write something. Like meron kang bright idea na naiisip for your business, for your career, or anything that you want to try for yourself. Okay? Let's see what else.
The third house, communication. Okay. Scorpio. Meron kang mga, it's either meron kang kakausapin para may matuklasan or malaman. Parang nag-iimbestiga ka. Or merong pakausap sa'yo para may alamin na impormasyon. You have the sun. The sun is your power. This is your vitality, lakas. So, mas lalo mo pinapalakas yung sarili mo. Maaring physical to, no? Yung iba, nagpo-focus sa inyong kalusugan, sa fitness, nag-exercise. Space. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. Give yourself the gift of space. So, itong space na to is about kung ano yung mga bagay na kailangan mo nang i-let go para may magbukas ka ng opportunity para sa mga bago. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.